ang lupang hinirang, hiling ng patawad sa aming bayan. Tingin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Ikaw ang pag-asa ng kapayapaan, ang kasaganahan sa aming bayan. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Kung sakaling puso'y lumayo, nanunumbalik sa'yo, Panginoon, dinggin mo. Sa'yo walhati lahat ng papuri, sa aming salinlahi, ika'y maghari. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Dinggin mo ang dasal ng bayan mong mahal. Join us today as we sing Hallelujah to the Lord. Hallelujah, glory to the King. Jesus is worthy to receive our praise.
A blessed day, brothers and sisters in Christ. We start today's devotion by diving deep into God's holy word. In 2 Thessalonians chapter 1 verses 3 to 5. We are bound to thank God always for you, brothers, as it is fitting, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you abounds toward each other. So we boast about you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you are enduring. This is the evidence that God's judgment, being righteous, will count you worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. May there be blessing by the reading of God's holy and powerful word. Our devotion for today is thanksgiving for faith and perseverance. You know, thanksgiving is a continuous duty we have to God. It flourishes in the hearts of the saints as we demonstrate growth in faith and love. This growth manifests through our work of faith, our labor of love, and patience of hope, all anchored in our Lord Jesus Christ, in the presence of our God and Father, and empowered by the Holy Spirit. Brothers and sisters, as genuine servants of our Lord and Savior Jesus Christ, we possess a heartbeat of faith and an expression of love. But how do our hearts manifest this rhythm of faith and love? It is tested in the face of persecution and tribulations, where God molds and shapes us through all the challenges as we act on our faith and persevere forward. Verse 5 says, "This evidence that God's judgment, being righteous, will count you worthy of the kingdom of God, for which you are suffering." My friends, the message of Jesus and His gospel is more important than human comfort and living an easy life. We do not overcome our daily spiritual battles in our human strength. However, it is God Himself who supplies every need to be obedient. His amazing grace, His mercy, His boundless provision, and protection accompany us wherever He leads and guides us. As we walk intimately with Jesus by carrying our cross, the richness of His sacrifice becomes evident and imprinted in our identity in Him. We will never forget that our peace results from the most crucial battle won through Christ's sacrificial death and victorious resurrection. Brothers and sisters, genuine faith in believers has the quality of permanence. God will treat the faithful and the unfaithful accordingly. Whatever suffering we endure in this temporal world will be a mere trifle compared to the eternal splendor and glory we will spend with Him. Romans 8:16 to 18 says, "The Spirit Himself bears witness with our spirits that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified with Him. For I consider that the sufferings of this present time are not worth compared with the glory which shall be revealed to us." And finally, as we close, 2 Timothy chapter 2, verses 11 to 13 says, "This is a faithful saying. If we die with Him, we shall also live with Him. If we endure, we shall also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. If we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself." So as we end this devotion, remember that thanksgiving abounds in our hearts through prayer.
and always anchored in faith and the perseverance of the saints. May God richly bless you. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito po sa 40 days of prayer and fasting. At sa episode po na ito, ang inyo pong mga nakasama ay ang mga kaibigan po ninyo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At inaanyayahan din namin kayo na sumama sa kabuuan po ng gawaing ito, and even encourage your family members to join you sa pananalangin na ito. Pwede rin po kayong mag-take ng picture together para maipadala po ninyo sa FB page ng Philippine Council of Evangelical Churches, at maaari nyo rin pong i-post sa inyong social media so that others will be encouraged to pray for our country as well. At meron pong convergence na magaganap naman po sa February 28. Kung kayo po ay nasa Metro Manila, ang face-to-face prayer gathering ay mangyayari po sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas mula alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali para po i-celebrate ang pagtatapos ng 40 days of prayer and fasting para po sa ating bansa. Marami pong salamat sa inyo pong pagsama, at umaasa po kami na hanggang sa matapos itong gawain na to ay kasama po namin kayong lahat. At nawa ay tayo pong bawat isa na mga Pilipino ay maging bahagi ng solusyon sa ating lupang hinirang. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras na ito dahil kami po ay may pagkakataon, Lord, na makalapit po sa trono ng inyong awa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Maraming salamat, Lord, sa inyong grasya at sa patuloy po ninyong kalakasan na ibinibigay sa bawat isa. Sa oras na ito, Lord, pinupuri namin ang iyong pangalan. We adore you, Lord, and we acknowledge, Lord, that you are the great I am. Kayo lamang, Panginoon, ang perfectly self-sufficient. Thank you, Lord, dahil kayo po mismo ang nagpo-provide at nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. We also acknowledge, Lord, that you are omnipotent. You are a all-powerful God. You spoke all things into being, and all things, Lord, and every breath that we take, and you are the only one, Lord, who sustain all this, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ay hindi nagbabago. You are unchanging God. Kayo po, Panginoon, ang constant, Lord, na magbago man, Panginoon, ang takbo ng mundong ito, still, hindi po nagbabago ang inyong mga pangako, ang inyong promises, Lord, na patuloy po naming pinanghahawakan sa inyong salita. And you are holy, Lord. You are holy, God, and you're the best image of perfection. And Panginoon, your holiness is beyond our comprehension, and yet we marvel at your awesome perfection and purity. Lord, patuloy niyo po kaming gawing banal before you. Make us holy before you. And Lord, anuman yung aming mga ginagawa, anuman yung aming mga sinasabi, anuman, Lord, yung aming mga ikinikilos, nawa, Panginoon, ay maging align ito, Panginoon, sa inyong nais, Lord. Continue to give us a pure heart, Lord God. Make us holy before you. That's also our prayer. And Lord, you are all-knowing, you're omniscient, Lord, which means nothing takes you by surprise, Lord. And thank you, Lord, for knowing the best way for our lives. At sa puntong ito, Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, let your will be done. Panginoon, yung karunungan at kapayapaan that surpasses all understanding, yun po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na manguna at maging sentro ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, because you know everything
Lord God. Lahat, Panginoon, wala po kami may tatago sa inyo. Even, Lord, yung nilalaman ng aming puso't isipan, Lord, batid nyo po lahat ng yan. So, Lord, lahat ng aming mga balakin, lahat ng aming mga nais gawin, Lord, we surrender it to you, O Lord, and let your will be done. And Lord, we also acknowledge, Lord, that you are our mighty Creator. Lord, salamat, Panginoon, dahil nilikha mo kami. Lord, nasa isipan mo kami nung kayo ay nililikha ninyo, Panginoon, ang sanlibutan at lahat, Panginoon, ng inyong creations. Lord, thank you for helping us, Lord, to notice your beauty around us. Lord, yung kalikasan at yung mga bagay, Lord, na nilikha nyo. Lord, help us, Lord, to continue to appreciate it at patuloy po naming pangalagaan. And Lord, you are love, Panginoon. Kayo po mismo, Lord God, yung salitang pag-ibig. Salamat, Lord, because your love is limitless and sacrificial. Help us, Lord, to trust your unfailing love, especially kung kami po ay may mga pagkakataon sa buhay namin na we are tempted, Lord, na i-define yung pag-ibig sa mundong ito. Lord, kayo po mismo yung salitang pag-ibig. Teach us, Lord, to love others, Panginoon, katulad ng pagmamahal niyo po sa kanila at patuloy niyo pong pag-ibayuhin yung pag-ibig, Lord, na patuloy na nagmamahal sa inyo at nagmamahal sa aming kapwa. Again, Lord, maraming salamat sa oras na ito ng pananalangin at patuloy naming dinudulog sa inyo ang aming mga concerns at sa lahat ng ito, let your will be done. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Holy Spirit. And as we pray in Jesus' mighty name, Amen. Manalangin po tayo para sa ating mga kasamahan sa media at sa atin pong mga kababayan na namamahayag po tungkol po sa mga pangyayari sa ating bayan. Let's pray. Lord, kami po'y dumudulog sa inyong harapan nang meron pong pagpapakumbaba. Sa panahong ito, Panginoon, napaka-selan at napaka-importante po ng pag-perform ng amin pong media industry, ng sektor na ito ng pagpapahayag. Dalangin po namin, Lord, ang inyong pamamayani sa industriya na ito na hindi po ito mapuno ng mga fake news, bagkus maging responsable po ang mga media people sa kanila pong pagganap sa kanilang tungkulin na wala pong ibang ibabalita kundi ang katotohanan at hindi po sila maging biased. At dalangin din po namin, Lord, na kayo po, O Diyos, ang magbibigay ng burden para po din sa mga Christians in media, Panginoon, na magliliwanag ang kanilang ilaw at magiging asin din po sila sa gitna po ng industriya na ito. We are praying, Lord, para po sa mga tagapagbalita na bibigyan niyo po sila ng courage na talagang ibabalita po nila kung ano po yung totoo nang wala pong pinapanigan at wala pong pinoproteksyonan, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, ang papel ng media sa panahon na ito na meron po kaming paparating na eleksyon. Dalangin po namin, Lord, na maging instrumento kami sa paghahatid ng kung ano po yung totoo, kung ano po talaga yung mga nangyayari po sa aming paligid. Yun lamang po ang aming ipapahayag sa airwaves, even po sa aming mga airtime sa mga telebisyon at sa iba pa rin pong mga platform kagaya po sa online. We are praying, Lord, na yung truth na nanggagaling po sa inyo, yun po yung maging laman ng amin pong mga pagbabalita at hindi po kami maging instrumento para po magpalaganap ng mga hindi tama at ng mga propaganda, Panginoon, na ginagamit po ngayon ng mga politiko para po mailigaw ang amin pong mga mamamayan. We pray, Father, na yung amin din pong mga programming, yung amin pong mga news slots, Panginoon, ay magamit para mag-educate at mag-inform, mag-level up, Panginoon, ng understanding ng mga tao tungkol po sa nagaganap po sa aming paligid. Lahat ng ito, Panginoon, ay dinudulog po namin sa inyo. Mamayani ka at maghari ka sa media industry, sa media sector, dito po sa aming bayan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Lord, lumalapit po kami sa inyo ng may pasasalamat for all the talents and influence that you have given to every Filipino celebrity. Dalangin po namin, Lord, na matagpuan po nila ang pagmamahal at purpose na tanging kayo lamang po ang makakapagbigay. Touch their hearts, O Lord, at iparamdam ninyo ang walang hanggang biyaya.
Panginoon, gamitin niyo po sila bilang salt and light sa kanilang respective media industry. Gabayan niyo sila at gamitin ang kanilang influence for the common good upang magdala ng inspirasyon, katotohanan at pag-asa sa marami. Ingatan niyo po sila sa tukso at pressure ng kanilang mundo at bigyan sila ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Lord, naway mag-reflect sa kanilang buhay ang inyong liwanag at pagmamahal. In Jesus' name, Amen. Lord, I pray for the Philippine entertainment and media industry, that they would be a safe place for young aspiring talents, and that the youth and innocence will not be abused while they seek to find a place in the entertainment industry. God, I pray for the youth that as they enter the media and entertainment industry, they will not be exploited, God, but they would be honed and taken care of in these industries. I pray that as they enter these industries, I pray, God, that they would be a salt and light to this world, God. Regardless of the thoughts and ideologies around them, they would change and shine brightest in the dark, God. I pray that as they go into these industries, they would be influential. Their youth or age will not be looked down upon, but they would be honed into something better and bolder. In your name, Amen. Tayo ay manalangin. Panginoon, patuloy po naming pinapasalamatan at pinupuri ang iyong pangalan sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay malayang makalapit sa iyo at idalangin ang aming mga naisin. Panginoon, ngayon sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mga kababayan namin nasa larangan ng entertainment sa ibang bansa. Panginoon, ikaw po ang magbukas ng mga pintuan ng opportunities, makita po ng ibang bansa ang kanilang skills and talents at makilala po ng ibang bansa ang kulturang Pilipino. Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang palakasin, Panginoon. At sa dulo ng mga ito, wala po kaming ibang gagawin kundi pasalamatan, sambahin ang iyong pangalan dahil sa iyo po magmumula ang lahat ng mga ito. Apart from you, Lord, wala po kaming magagawa, kaya ang patuloy po naming dalangin, be with us, Panginoon, samahan po ninyo ang mga Filipino entertainers abroad. Sa iyo po namin sila patuloy na ipinagkakatiwala at salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala at ang kalooban mo lamang po ang mangyari. Dinadalangin po namin ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo ngayon na may pasasalamat sa aming mga puso. Dinadala namin sa inyo ang bawat Kristiyanong tinawag ninyo para maglingkod sa larangan ng media at entertainment. Alam naming sobrang influential at mabilis ang takbo ng industriyang ito. At kadalasang puno ito ng challenges at pressure na sumusubok sa kanilang faith at integrity. Pero naniniwala po kami, Lord, na may purpose kung bakit niyo po sila inilagay dito sa larangang ito. Ito ay para maging asin at ilaw sa mga lugar kung saan sobrang kailangan ang katotohanan ninyo. Lord, idinadalangin namin ang mga nagtatrabaho sa gitna ng gulo at matinding pressure. Bigyan niyo po sila ng lakas na manatiling faithful sa inyo at sa calling na ibinigay niyo sa kanila. I-remind niyo po ang bawat isa na hindi lang sila gumagawa ng content or nagpapakita ng talent, pero ginagamit niyo sila bilang vessels ng grace at truth ninyo. Kahit minsan parang hindi po nila agad nakikita ang epekto ng ginagawa nila. Nawa, Lord, maramdaman po nila na may ginagawa ka sa pamamagitan nila. Tulungan niyo po, Lord, ang bawat isa na maging bold sa kanilang faith. Bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom at love sa bawat salita at bawat ginagawa nila. Sa bawat project, sa bawat desisyon, sa bawat content, bawat ipoproduce na programa, makita nawa ng tao ang karakter ni Jesus sa buhay nila. Huwag niyo po silang hayaan na mag-compromise para lang mag-fit in or mag-succeed sa mundo.
Sa halip, turuan niyo po ang bawat isa na magtiwala sa provision at timing ninyo. Hinihiling rin po namin na palakasin ninyo ang loob na patuloy magpakita at magtrabaho. Kahit mahirap, dahil alam nilang ikaw ang tunay nilang audience. Lord, protektahan niyo rin po ang kanilang puso at isipan. Alam naming sobrang intense at minsan draining ang mundo ng media at entertainment. Madaling ma-overwhelm, ma-lost, at malunod sa ingay ng mundo. Kaya Panginoon, i-ground niyo po sila sa salita mo. Palibutan niyo po sila ng taong magpe-pray at magsusuporta sa kanila. I-shield niyo po sila mula sa discouragement, comparison at temptations na mag-conform sa standards ng mundo. Punuin niyo po sila ng kapayapaan at kumpiyansa na ikaw ang source ng creativity, wisdom at strength nila. Lord, patuloy niyo pong gamitin ang trabaho nila hindi lang para mag-entertain, kundi mag-inspire. Gamitin niyo po ang kanilang mga kwento, musika, pagbabalita, pagsasalita at pagsusulat para magdala ng pag-asa, healing at redemption sa mga makakaranas nito. Iparamdam niyo po sa kanila ang ginagawa nila ay may eternal na epekto at bahagi ito ng plano ninyo. Salamat Lord sa plano at platform na ibinigay niyo po sa kanila. Tulungan niyo po silang makita ito hindi lang bilang burden, pero bilang privilege na mag-glorify ka. Nawa maging daluyan sila ng pagbabago, hindi lamang sa kanilang mga trabaho, kundi pati na rin sa mga taong maaabot nila. Lahat ng ito ay itinataas namin sa inyong dakilang layunin at kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay manalangin. Lumalapit po kami sa inyo, Ama, na may pusong punong-puno ng pasasalamat para sa biyaya ng mga equipment at sa mga platforms na ipinagkatiwala nyo sa amin. Salamat po sa pagtawag mo sa amin upang maglingkod sa industriya ng media. Panginoon, hinihiling namin ang inyong patnubay at karunungan habang hinaharap namin ang mga hamon at responsibilidad ng aming trabaho. Tulungan niyo po kami na maging inspirasyon at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Lord, pagpalain mo po ang mga gamit at kagamitan na aming ginagamit. Yung mga camera po, yung mga mikropono, computer, at bawat piraso po ng technology na nagbibigay daan sa amin upang magampanan ang aming mga tungkulin. Lord, protektahan mo po ito mula sa pagkasira at pinsala at naway palagi po itong gumana ng maayos upang maglingkod sa iyong layunin. Iniaalay po namin ang aming mga talento, ang aming mga oras at kagamitan sa inyo para po sa inyong kaluwalhatian at karangalan. Gamitin niyo po kami bilang inyong instrumento upang magdala ng positibong pagbabago at maipahayag po ang inyong pangalan hanggang sa dulo po ng mundo. Sa pangalan po ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen and amen. Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Ako po ito si Brian De La Cruz. Bahagi po ako ng himpilan ng 702 DZAS. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na to na kami po ay nakakalapit po sa inyong presensya. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, idinadalangin po namin ang himpilan ng agapay ng sambayanan, lalo na po, Panginoon, sa mga nagsasahim papawid rito, mula po umaga, tanghali hanggang gabi. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkakataon po na mapaglingkuran po ang inyo pong ministeryo at maging po kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng FEBC Philippines. Nawa, Panginoon, mas makagawa pa po kami ng mga programa, ng mga impormasyon, na mga kwentuhan na kayo po ang sentro. Hindi po kami, kundi po kayo, Panginoon, ang aming maparangalan po sa pamamagitan po ng aming mga programa. Panginoon, bigyan niyo po kami ng talino, husay at kagalingan upang maipakita po namin sa pamamagitan po, Panginoon, ng radyo
ang inyo pong mga salita ay magliliwanag po sa mga programang aming pong lilikhain. Nawa, Panginoon, ang bawat kawani, ang mga bawat voluntaryo, at maging pong napapakinggan sa FEB sa Philippines, ay magkaroon pa po, Panginoon, ng isa pong konteksto o isa po, Panginoon, na mga programa na kayo po ang sumasalamin sa mga kanilang lalakaran. At nawa, Panginoon, ang mga programang ito ay magkaroon po ng inspirasyon, magkaroon po, Panginoon, ng impormasyon, at magkaroon, Panginoon, ng mensahe na kayo po, Heso Kristo, ang mapaparangalan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ginagamit niyo po ang ministeryo ng FEB sa Philippines upang mapakinggan ang inyong salita at mapakinggan, Panginoon, ang pag-asa na sa inyo lamang nagmumula. Ito po, Panginoon, ang aming samo at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. At this point, let's pray for the ministries of Christian networks all over the Philippines. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, God, for the gift of technology. We thank you, Panginoon, for the platforms na pinagkatiwala nyo sa bawat Christian media organization that we have here in the Philippines. We pray for the Far East Broadcasting Company Philippines, for the CBN Asia. We pray for the Zoe Broadcasting Networks, the GCTV at iba pang mga Christian media organizations sa aming bansa. Panalangin namin ng fresh ideas that are coming from you, Panginoon, in proclaiming your word sa himpapawid sa bawat platforms na meron po kami, mapatelevision man, radyo, dyaryo at kung ano pa man, Panginoon, ang pinagkatiwala mo sa amin. Panalangin namin na gamitin namin ito sa pagpapahayagan ng iyong salita, sa pagpapahayagan ng iyong mabuting balita. Panalangin namin na buksan mo ang mga tenga ng mas marami pang mga Pilipino, buksan mo ang kanilang mga mata sa bawat broadcast na maririnig nila gamit ang aming mga platforms na ito, God. Panalangin namin na mabago ang kanilang puso, hipuin mo ang kanilang puso at mabago ng tuluyan ng kanilang buhay at kilalanin kanila, Heso Kristo, bilang kanilang tagapagligtas. Panalangin namin na above anything else, Panginoon, na aming ginagawa sa media organization na nire-represent namin, walang ibang maitataas maliban sa pangalan mo, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, for this opportunity to pray for every Christian media organization sa aming bansa. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito po sa 40 days of prayer and fasting. At sa episode po na ito, ang inyo pong mga nakasama ay ang mga kaibigan po ninyo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At inaanyayahan din namin kayo na sumama sa kabuuan po ng gawaing ito, and even encourage your family members to join you sa pananalangin na ito. Pwede rin po kayong mag-take ng picture together para maipadala po ninyo sa FB page ng Philippine Council of Evangelical Churches, at maaari nyo rin pong i-post sa inyong social media so that others will be encouraged to pray for our country as well. At meron pong convergence na magaganap naman po sa February 28. Kung kayo po ay nasa Metro Manila, ang face-to-face prayer gathering ay mangyayari po sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas mula alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali para po i-celebrate ang pagtatapos ng 40 days of prayer and fasting para po sa ating bansa. Marami pong salamat sa inyo pong pagsama at umaasa po kami na hanggang sa matapos itong gawain na to ay kasama po namin kayong lahat. At nawa ay tayo pong bawat isa ng mga Pilipino ay maging bahagi ng solusyon sa ating lupang hinirang. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Dinggin mo, O Yahweh, ang lupang hinirang, hiling ng patawad sa